So yan, welcome uli sa ating programa na Usapang Biblia. Okay? Yan. Okay. So meron na. Okay, yan. So ang magiging topic natin is continuation ng nakaraang usapin natin na nag-upisa tayo actually yan sa tithes and offerings. At nung nga na-save na natin sa podcast. Kung hindi nyo po nasubaybayan ay pwede po nyong balikan yung replay doon sa podcast na i-save ko doon, no? Ayan. Tapos yung 'di ba nung nakaraan ang napag-usapan na natin ay pumunta na nga naman tayo doon sa may first fruit at na-explain nga po natin na itong first fruit is a practice commanded by God to the Israelites, and it is not commanded to the Christian. Katulad ng napag-usapan po natin nakaraan, hindi po iniutos na sa mga Kristiyano na magbigay ng first fruit. Kung paano ang tithes ay hindi rin iniuutos yan sa mga Kristiyano. Napag-usapan natin ng nakaraan, the mention of first fruit, okay, sa New Testament is always metaphorical at it is never portray or hindi tumutumbok sa monetary or pera o hindi. Halimbawa 1 Corinthians 15:20, kung inyong naalala, it po na-mention yung first fruit doon, pero metaphorically ay tinutumbok doon ay ang Panginoong Hesukristo. Another example, 2 Thessalonians 2:13, doon naman sa nagamit uli ang salitang first fruit, pero again it's not in a monetary form, hindi ini-imply na monetary o pera. Kung hindi ang gamit ng first fruit doon ay sinasabi na yung mga naunang mananampalataya ay yun ang tinutumbok doon o pinapakahulugan ng first fruit doon. And in the entire New Testament, never na ginamit ang first fruit yan na sinignify o sinisignify na pera yon. Okay? Never. Ngayon, yun ngayon na pag-usapan natin nakaraan, tithes and first fruit, it is old commandment. It is commanded specifically to the Israelites. Although there are promises na pinapangako ang Diyos sa gagawa ng first fruit. Of course, ganun din sa tithes, di ba, sa Malaki 3:10. But again, it is clear that it is for a specific people, especially to the Israelites at that time. Okay? At hindi yun for general purpose. Okay? Kaya sure tayo na hindi general purpose yun, dahil nga pagdating dito sa New Testament, it was not commanded to the Christian. Okay? So, yung pakita ko lang yung naging mga past lesson natin. Ito yung, kung naalala nyo, sa PowerPoint natin. Okay. Ito yung na-discuss natin noon. Yan, di ba? So, okay. Medyo nahihiya yung PowerPoint natin. Ayan. So, yan, di ba yan yung naging, naalala nyo, yan yung naging discussion natin ng mga nakaraan, na pag-usapan natin. Old Testament first fruit offering, New Testament mentions of first fruit, tapos yung first fruit today. Ayan. Ngayon, ang pag-uusapan natin, ito yung theological perspective regarding the first fruit and other forms of offering na tinuturo ng churches ngayon. Ayan. Tapos church offering in the New Testament. Ano nga ba, pag-usapan din natin, ano nga ba talaga ang talagang tama na itinuturo na giving or church offering na sa New Testament for the Christians today. Okay. So, yan, So, punta na tayo dito sa eto. Wait. Dito sa theological, hindi pa rin. Okay. Ayan, dito na tayo ngayon sa theological perspective. Okay, regarding this
first fruit giving. Okay. So this perspective emphasizes dispensational theology over replacement theology, asserting that the church has not replaced Israel in God's plan. Okay, so ito kasing first fruit, ito kasing seed of faith o seed offering, yung mga yan, ano. At of course, sama na natin yung pagbibigay ng tithes. Okay, meron kasing mga teaching kagaya ng itong replacement theology kung tawagin. O yan, nabanggit niya replacement theology. Ano ba itong replacement theology? Ito yung kung saan itinuturo na okay, ang mga promises sa bansang Israel ay naipasa o inilipat na sa church. When I say church, sa Christian, sa mga Kristiyano ngayon. So lumalabas na ayun nga na tawag dito, lumalabas po na ang tawag dito, ang church ay yung mga promises sa bayang Israel ay nailipat, yung mga blessings. At dahil nga naging pasaway o suwail ang Israel, ang nangyari ngayon, imbis na yung mga promises sana na blessings na dapat mapunta sa bayang Israel ay inilipat o ipinalit sa ang church o ang Christian, at sila na ang tatanggap ng mga promised blessing. And it goes even further na kung saan na yung mga plano ng Diyos no longer for Israel. So lumalabas that God abandoned totally Israel and His promises and other plans for Israel ay tinalikuran na ng Diyos. So yan yung turo sa under na replacement theology, which is kabaliktaran ng dispensational theology. Ang dispensational naman, of course, itinuturo nila na hindi pa tapos ang plano ng Diyos sa bayang Israel, although for a moment, kasalukuyan ay yes, totoo na because Israel rejected Jesus Christ as their Messiah, so for a while ay God forsaking Israel. Okay, o sa natin mababasa yan actually sa Roma chapter 9, clearly na nabanggit doon na dahil sa pagsuway ng bayang Israel, for a moment, for a while, God forsake the nation of Israel. Pero itinuloy naman doon na hindi naman ibig sabihin nun ay tuluyan ng inabandon ng Diyos ang bayang Israel. Well, in fact, sabi nga sa Roma chapter 11 naman, kapag natupad na, particularly in verse 25, kapag natupad na ang plano ng Diyos sa Hentil, particularly in the context of salvation, ay babalingan ng Diyos ang bayang Israel. Tingnan nga natin yung mga talatang sinabi. Ano ngayon ang masasabi natin? Yan, regarding Israel. Ano ngayon ang masasabi natin? Ang mga hintil na hindi nagsikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit ang Israel naman na nagsikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan ay nabigo. Bakit? Dahil sinikap nila ang kalugdan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya, tulad ng nasusulat. Tingnan ninyo, naglagay ako sa sayo ng batong katisisuran, isang malaking bato. So ito yung pinaliliwanag actually dito ni Paul, yung batong katisuran ay si Jesucristo, meaning to say the nation Israel rejected Jesus Christ. Actually it is a metaphorical, natisod ang bayang Israel kay Jesucristo na dapat sana siya sana ang kilalanin. Kaso dahil nga hindi kinilala, for a while
ayan nga ay natisod sila. Kaya ngayon ay for a while sila ay finorsake o pinabayaan muna ng Diyos. Chapter 11, pinaliwanag ito ngayon. Ang tanong ko, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Of course, which speaks of the nation of Israel. Hinding-hindi, sabi dyan, hindi niya tinalikuran. Sa katunayan, ako man ay isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipin ni Benjamin. Hindi tinakwil ng Diyos ang kanyang bayan, nasa simula pa'y pinili niya na. Hindi ba ninyo alam ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Dumaing siya sa Diyos laban sa Israel. Sinabi niya, Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta at giniba ang iyong mga altar. Ako na lamang natitira at kutos pa nila akong patayin. Ngunit ano ang sagot sa kanya ng Diyos? Nagtira ako ng 7,000 lalaki, o yung tinatawag term ng mga theologians, the remnant of Israel. Although na naging suwail ang bayang Israel ayon sa Diyos, ay hindi niya lubusan na itatakwil ang bayang Israel kasi meron siyang itinira doon. Meron pa siyang itinira na kung saan ito ang kanyang pagtutuluyan ng kanyang pangako, upang sa gayon ay matupad pa rin ang kanyang pangako sa bayang Israel. Kaya lang hindi ang makaka-receive ng blessing yung mga sumuway sa ng mga Hudyo. Kung hindi, sabi ng Diyos, gagawa siya o He will save a remnant of Israel. Ibig sabihin, magkakaroon ng saling lahi ang bayang Israel, Hudyo pa rin, at doon niya tutuparin this time. Kaya nga tinatawag na ito na pangako. Sa kanyang pangako ay ibibless niya ang bayang Israel, pero hindi base sa kanyang gawa. So sa iba, tutuparin ng Diyos ang pangako ng Diyos sa bayang Israel na mga nauna, pero tutuparin niya yon sa remnant. Verse 4, ngunit ano ang sagot sa kanya ng Diyos? Nagtira ako ng 7,000 lalaking hindi sumamba sa Diyos-Diyosang si Baal. Yan yung remnant of Israel. At yun nga, doon niya tutuparin yung promised blessing niya to the nation of Israel. Ganon din sa kasalukuyan. Meron pang nalalabing mga hinirang ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa kanyang kagandahang loob. Yan. At kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahang loob, maliwanag na iyon ay hindi dahil sa gawa, sapagkat kung ginawa ng tao ang batayan, hindi na iyon masasabing kagandahang loob. Ano ngayon? Hindi nakamtan ng bansang Israel ang kanyang minimithi, o yung mga naunang sumuway. Hindi sa kanila tinupad ng Diyos, pero sa sumunod ng mga saling lahi ng bayang Israel ay doon tutuparin ng Diyos. Ang mga hinirang lamang ang nagkamit nito, ngunit matigas ang ulo ng iba. Yan. Ngayon doon sa i-jump natin sa verse 25. Ito sabi, mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay isang bahagi lang hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hintin na lalapit sa Diyos. Ayan. Sa parang ito, maliligtas ang buong Israel tulad ng nasusulat. So nakita natin sa verse 25, may takdang bilang, o sa ibang translation yan, pag nabuo na yung buong bilang na maliligtas na mga hintil, ay saka babalingan o saka na itutuloy ng Diyos yung plano niya sa bayang Israel. Ayan, so makikita natin na yung replacement theology is a false teaching. Bakit natin tinatopic yan? Kasi nga yung nagpa-practice ng tithes, nagpa-practice ng first fruit at other form of giving sa Old Testament, pinaniniwalaan nila yung tithes. Oo, inutos sa bayang Israel, pero lumalabas yung church na ang bagong Israel. Kaya yung promise sa bayang Israel, na unang mga bayang Israel, tayo na ang tutupad. So kaya kapag nagbigay tayo ng tithes, sa atin matutupad yung ibubuhos ng Diyos, bubuksan niya ang bintana at pagpapalain niya tayo. At ganoon din, ang magsagawa ng first fruit ay may pangakong blessing diyan. Ganoon din ang seed offering. So lumalabas, kiniklaim
ng church ngayon yung promise na yan sa bayang Israel, which is a false teaching. Okay? Ang pangako ng Diyos sa bayang Israel ay iba. Ibang blessing ang pinangako ng Diyos sa bayang Israel. To be specific, ang blessing na ipinangako ng Diyos sa bayang Israel ay a literal promise. Actually, it's a literal land. Ngayon, according to dispensation theology, na sa ngayon hindi pa natupad yung promised land. But according to dispensational, yung tinatawag na 1,000 millennial kingdom, ay doon matutupad yung ibibigay na promised land. Literal land yun, hindi spiritual. It is truly a literal land. At doon matutupad yon. Sa ngayon, hindi pa natupad. Kaya, although ang bayang Israel ngayon ay nakabalik na sa Israel at they are now considered a nation, pero hindi pa rin yun ang katuparan ng pangako ng Diyos. Kasi kung titignan nga naman natin, yung pangako ng Diyos doon sa bayang Israel, ang sabi roon kay Abraham ay mayamang lupa yun at mainam, kumbaga sa kan, higit na maganda kaysa sa lahat. I-analyze natin. Tanong, yung land ba ng Israel ngayon maganda? Hindi kung tutuusin natin, hindi. Unang-una, ay nga sa pag-aaral, correct me if I'm wrong, I am not 100% sure for this, pero ang pagkakalam ko, ang bayang Israel is a desert land. Yun nga, dahil na rin sa wisdom na binibigay ng Diyos sa kanila, ay nakakasurvive ang Israel. Ang alam ko doon na nakaimbento sila, halimbawa sa agricultural, nakaimbento sila na magpatubo ng halaman despite na sila ay desert land. Nakaimbento sila, nakagawa sila ng technology na ganun. Pero yung pinangako kasi ng Diyos, hindi kumbaga sa kwan, hindi artificial na magandang land, kundi talagang literal na magandang land yun. At galing sa Diyos yun, mayaman na land yun. I cannot consider na maganda ang land of Israel today. Di ba? Para sa akin, hindi yun pa yun talagang pangako ng Diyos. So, kaya pwede na yung 1,000 o yung tinatag ng millennial kingdom, nandun yung pangako. Kasi sa tingin ko, nandun yung magandang land na kung saan yan yung ipapamahala o ibibigay ng Diyos sa bayang Israel. Yung promised land na yun. Medyo agree ako doon sa dispensational part na yun. Sa kanilang interpretation. Kasi ang dispensational, usually they take or they interpret Bible, priority nila is literal. Actually, halos hindi sila nag-interpret ng Bible na hindi literal. Kaya lang, of course, mayroon ding drawback o hindi rin maganda sa dispensational dahil hindi mo pwedeng interpret ang Bible lahat puro literal. Dahil, for example, may mga parables si Jesus Christ, you cannot take them as literal. Napakahirap kung gagawin mong literal yung mga parables ni Jesus Christ. So, yun lang ang problema sa dispensational. Kaya may lumabas na kung tawagin ay progressive dispensationalist. Ano naman yan? Yun na yun, this time na hindi lang pure na literal ang interpretation nila sa Bible, kundi medyo hinaluan na rin nila o nag-adapt sila o medyo medyo nag-reform sila ng way of interpreting the Bible. So, yun, ganun po. Yan. So, naisingit ko lang yun. Ayan. So, going back. Okay? So, yan yung sinasabi dito sa dispensational. This perspective emphasizes dispensational theology over replacement theology. Asserting that the church has not replaced Israel in God's plan, while acknowledging the validity of voluntary offering like first fruits. Yan, It warns against misusing such practices, particularly in the context of the prosperity gospel. Ito problem sa prosperity gospel na nag-exist ngayon, na sumisikat. Yung prosperity gospel, ayan nga, na naririnig natin ngayon, usong-uso ngayon yan, yung kiniklaim nila, yung mga promises ng Diyos sa bayang Israel, kiniklaim ng church ngayon. Hindi naman. Tandaan natin, careful, hindi lahat ng promises
ay for general purpose. Usually yung mga promise sa Old Testament is for a specific group, minsan pa nga for a specific individual. For example, yung Jeremiah 29:11, laging nami-misquote ng marami yan. Yung ginagamit nila yan sa kanila. But again, actually yung Jeremiah 29:11 is specific for Prophet Jeremiah yun. Kaya kasi ang problema, napuputol dun hanggang verse 11 lang, hindi tinutuloy yung pagbabasa hanggang baba. At makikita natin na yung very clear doon na purposely yung sinabi ng Diyos doon is for Prophet Jeremiah lamang. Of course, we agree naman na tayong mga Kristiyano may mga magagandang plano rin sa atin ng Diyos. Pero nililinaw ko lang, in that particular passage, it is addressed to Prophet Jeremiah. Hindi yon dapat i-claim natin na kung ano yung pangako kay Jeremiah, i-claim din natin. Yan ang problema kasi ng prosperity gospel ngayon, mga claim ng mga blessings na sinasabi ng Diyos sa lumang tipan, puro na lang kiniklaim, puro yung blessing doon. Tandaan natin sa bagong tipan, may bago na mararanasan tayo na hindi kaparehas ng naranasan ng bayang Israel sa lumang tipan. Iba yung mga experiences na mararanasan natin according to our Lord Jesus Christ, because particularly, halimbawa, ang sinasabi ni Yesu Kristo na isang mararanasan natin mga Kristiyano, we are going to suffer or be persecuted because of teaching about Jesus Christ, for witnessing, yun ang isang promise. Hindi naman yan ipinangako sa bayang Israel, iba kasi sa bayang Israel. So I hope nakukuha natin yung point, ayan. So going back, tayo doon sa slide PowerPoint natin ulit. Ayan, yung prosperity gospel na mention natin. The focus should be on a genuine sacrificial giving following biblical examples and supporting church leaders and those in need. So sinasabi rito under the theological perspective, ang talagang itinuturo ng Biblia ngayon, ayan, talagang tinuturo ng Biblia na dapat suportahan yung mga leaders ng church today, the Christian. Meron talaga, First Timothy chapter 5, makikita natin yan. First Timothy chapter 5, basahin natin. Ito yung mga para sa Kristiyano. Ito dapat yung mga pinapractice natin in terms of giving. Ito yung para sa atin, hindi ito para sa Israel. This is very clear na bakit yan? Sabi niya, sorry, we define First Timothy, baliktad naman kasi yung spelling ko First Timothy, tama ba yan? Makarong spelling. Yan, First Timothy chapter 5 verse 8. Ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang hindi yan, 18, natin sa 17. Ang mga matatandang pinuno ng iglesia, o church leaders, na mahusay mamahala ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran. Dalawa sinabi, paggalang at kabayaran. Yung kabayaran na yan, obviously yan, na kung titignan mo, is monetary form yan. Lalo na ang mga masisigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. So, di ba? Karapat-dapat tumanggap. Yan ang tinuturo sa ating Kristiyano ngayon. Yung mga church leaders, yung pastor, hindi kaya yung mga tumatayong leaders ng church. Sabi dito, karapat-dapat silang tumanggap ng paggalang at kabayaran. Giving yan. Sa lumang tipan, di ba, sa Levites, ang utos ng Diyos, 10% tithes. At saka may tinatawag na tithes among tithes. Yan yung sa Israel. At binibigay yan sa mga Levites. Ngayon, sa panahon natin ngayon, we are not Levites hindi na tayo Levites kasi hindi naman tayo Hudyo. Sabi ni Pedro, that is 2 Peter 2:9 yata, kung di ako we are a chosen generation, a royal priesthood. Tayo na yung tumatayong mga pare,
o mga church leaders. At ang sabi ng Biblia, karapat dapat pala nabigyan tayo. Ngayon, magkano? Wala. Tandaan natin, sa kabuuan ng Biblia po, mga kapatid, hindi ko pala naipakita yung scripture, Ayan, pakita natin para makita natin, mabasa natin. Diba? 1 Timothy 5:18 yan. Beginning from verse 17, ang mga matatandang pinuno or leaders ng church, yan. Church leaders na mahusay. Ibig sabihin yung mga tapat, yung mga tapat at masisipag ng mga leaders ay karapat dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran o monetary yan. Lalo na ang mga masisipag sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Yan, di ba? Ngayon, ang tanong, walang amount na sinabi, walang 10%. 10% ang ibibigay. Again, ano ba kasi instruction ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 8 o 9, magbigay ng maluwag sa puso, hindi napipilitan dahil gusto ng Diyos ay masayang nagbibigay at dapat pinagpasyahan ng mabuti. So, walang amount. So, ang amount, kung magkano, base sa kanyang pasya. Ang importante, yung pasya niya ay hindi siya napipilitan. So, nasa sayo, nasa tao kung magkano ibibigay mo kay pastor, magkano ibibless mo sa kanya, depende sa'yo. Importante, hindi ka napipilitan. Maling-mali na ituro na magbigay tayo kay pastor 10%, hindi kaya mag-first fruit tayo kay pastor, o hindi kaya mag-seed faith tayo. Kasi wala utos sa Biblia ang ganun. Ang sabi lang, napakasimple, may karapatan na tumanggap ng kabayaran, pero walang eksaktong amount. At ano ang instruction ni Pablo? 2 Corinthians 9:7, ang pagbibigay dapat ay napagpasyahan, masayang nagbibigay, hindi napipilitan, bagkus maluwag sa kanyang kalooban yung kanyang ibinigay. I hope klaro yun. Yan ang Christian giving ngayon. Yan ang dapat sundin ng mga church. Kaya tandaan natin sa mga churches, ang mga leaders, ang sabi ng Biblia, may karapatan na tumanggap ng kabayaran. Yung ginamit pa ng salita, kabayaran. Minsan masakit, parang hindi gusto pakinggan ng ibang tao yung salitang bayaran natin si pastor sa kanyang serbisyo. Sabi ng Biblia yun bakit tayo magpapaka dito? Utos ng Diyos yun. Ang mga leaders, mga church pastors na yan, lalo mga tapat yan, masipag. Ang totoo niyan, hindi naman talaga sila gustong magpabayad. Pero dahil yun ang utos ng Diyos, magsabit tayo sa utos ng Diyos. Kasi ganun ang gustong paraan ng Diyos na i-bless yung mga manggagawa. Especially yung mga full-time na mga church leaders. I'm not only talking to the pastor. Pero siyempre, particular yung pastor na yan. Lalo kung nag-full-time yan. Pag sinabing nag-full-time yan, ginib up niya na yung hanap buhay niya. Pwede siyang magtrabaho, pwede siyang magtinda sa palengke, pero tinalikuran niya yon para ma-focus niya yung pangangalaga, lalo na yung pangangaral sa mga tupa ng Diyos. Kaya ngayon, ang instruction ng Diyos, wag na naman natin silang kalimutan na suportahan yung needs nila. Alam mo ba, kahit si Jesucristo tumanggap siya ng tulong na tulong pinansyal. Isa natin mababasa yan. Pakita ko sa inyo yung talata. I hope maalala ko, but I think that is Luke chapter 10 ba o 18? Titignan natin muna, Natin sa Luke 8 po. I think Luke 8 siguro. Pagkatapos ito, nilibot ni Jesus. Ito, Luke chapter 8, At ilang babaeng pinagaling niya sa mga espiritu at sa kanilang mga karamdaman si Maria na tinatawag na Magdalena mula sa kanya pinalas. Si Juana na asawa ni Kusa na nakatiwala ni Herodes, Susana at marami pang iba. Pakinggan yung sinabi, tinustusan ng mga ito mula sa sarili nilang ari-arian ang mga pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kita mo? Tumanggap si Jesus ng alin? Ng mga tulong. Salita rito pang tustos usually itong salitang pang tustos na ito tumutukoy usually ito sa pera. Talaga namang mayroong perang hinahawakan sila Jesus di ba nga? Yan nga yung na-demonyo si Judas Iscariote dahil siya ang tagapag-ingat
ng mga pera. Isang galing yung pera na yun. Tulong yun eh. Tulong yun mula sa mga tumutustos kagaya nito ng mga nabanggit dito. So kita natin mga kapatid. Kung si Jesus nga tumanggap siya ng tulong pinansyal. Bakit naman kaming mga pastor tatanggi rito? Ano kami, nagmamayabang? In all honesty, kailangan namin talaga ng suporta. Lalo na yung mga leaders na masisipag. Upang sa gayon, mas lalo naming mapag-inam, magawa namin lalo yung mga na dapat naming gawin. Kasi yun ang kalakaran ng mundo ngayon pera talaga. Yun talaga ang kalakaran. Pero again, nalinilaw lang natin dito na hindi yan ang pinakapuso. Hindi yan ang pinakapuso ng pastor o ng mga church leader. Obvious naman yan. Pero yan ay ibinibili ng Diyos at utos na yan. Yan yung isang dapat sundin natin. Hindi yung pastor ka, preacher, magtuturo ka na tuturuan mo ang kongregasyon, mag 10% tithes tayo, which is it's very clear na it is not for the Christian. Kasi may ibang pinapagawa ang Diyos sa Christian, hindi 10% tithes. Kasi honestly, titignan po natin mga kapatid, yung 10% tithes, ibang-iba kasi ang application niya sa lumang tipan. Iba po ang panahon natin ngayon. Kung 10% lang, halimbawa lang, kumari lang, kung puro tayo 10% lang, tapos 10% tithes among tithes, grabe ang mahal ng mga bilihin ngayon. Paano kayo mabubuhay si pastor? Kaya ibang church leader, lalo na kung yan talaga ay nag-sacrifice, nag-full time sa ministry. Nakukuha po natin, ang mamahal ng bilihin ngayon. Lalo kung nagbo-boarding house yung pastor na yan o leader na yan, sa boarding house na lang, patay tayo dyan. So, tumulong tayo, magbigay tayo ng maluwag sa kalooban. So, pero pinag-iisipan natin, tingnan natin kung talagang matugunan yung pangangailangan ng mga manggagawa. Tandaan natin, usually sa mga malalaking churches, hindi lang iisa ang leader dyan. Mabuti sana kung iisa lang. Ang daming leader dyan na tumatayo. Sa amin nga po, dito sa church sa TLY, maliit lang to. Pero kung tutuusin, ilang leaders din ang tumatayo rito. So far, ngayon ay halos 3 ang core leader natin dito. Pero, sa totoo lang, halos walang tinatanggap ang bawat isa sa amin. Diba? Pero, yan ang dapat nating susundin ayon sa sinasabi ng Biblia. Diba? May instruction naman kasi ang Bible. Ngayon, hindi lang sa church leader. Pagdating naman sa mga member, ano naman ang ipinapayo ng Biblia? Kung paano tayo magbibigay. Pag tumulong tayo sa kanila, di ba sinasabi sa Galatia chapter 6, magtulungan kayo ng inyong mga pasanin. Siyempre, obviously, kasama naman doon sa pagtulong na yun, kung halimbawa ang pasanin ng kapatiran natin ay medyo may dinaranas na pinansyal na pangangailangan. Tayong pinagpapala, kung sino man yung pinagpapala pinansyal, tumulong siya. Pero yung pagtulong niya ay dapat laging ang basehan ay hindi yun napipilitan, at kung magkano man yung itutulong niya ay napagpasyahan niya yun at maluwag sa kanyang puso, dahil tandaan natin, ang katanggap-tanggap sa Diyos ay yung cheerful giver. Kaya maling-mali ang mga churches na yung mga pastor ay magbibigay ng amount na dapat ganitong ibigay nyo. Ang mas nakakatakot pa dyan, pag hindi nagbigay ay may sasamahan pa ng pananakot. Hindi po ganyan yan. Tandaan natin, ang klaro-klaro ng means of giving ng tinuturo ng Diyos sa mga Christian today, natandaan natin yan, ay walang kasamang pilitan yan. Kaya nga hindi napipilitan. Basta't kahit anong itinuturo, totoo ito. Mga kapwa ko pastor, makonvict tayo rito. Kapag anumang form na itinuturo mo ng way of giving, at yan ay mayroong kasamang konsepto ng napipilitan, I'm sorry to say, mali. Dahil marinaw ang instruction ni Pablo, ang mahalaga ay hindi napipilitan ang nagbibigay. Dapat maluwag sa kalooban niya. Amen? So yan po. So dyan po tayo magtatapos, at medyo lumagpas tayo ng 30 minutes. I hope na-discuss na natin. So ganun na lang din yan. Na-advance explain ko na church offering in the New Testament today. Yan na yung mga yun. Ayan.
Actually, dito pa isingit ko lang, ironically, what the New Testament teaches about giving is more extreme. God wants all of us. Romans chapter 12 verse 1. Kaya nga sinasabi natin, kasi dito sa Romans 12:1, sabi diyan offer yourself as a living, offer your body as a living sacrifice. Yan, offer. Yung salitang offer, ibigay natin ang ating sarili. Buhay na sakripisyo. Kita natin, kaya nga tinasabi natin na mas better ang binigay sa atin, mas better covenant. Tandaan natin. Tandaan natin ang pagbibigay, it could be, honestly, it could be more than 10%. Could be more than 10%. Ayan. So, linawin ko lang po, kung halimbawa, ito ay pinapractice mo pa rin itong 10% first fruit at mga seed offering, at sa tingin mo nabibless ka naman dito ka nakakaranas ng pagpapala ng Diyos, go ahead. It is just a minor doctrine lang naman. It does not concern our salvation. Ang mahalaga ay naintindihan mo kung paano kang naligtas. So, ang concern lang natin kasi dito ay pinag-iingat lang natin ang mga fellow Christian natin na wag maabuso. Kasi ang problema, itong tithes, itong first fruit, itong yung mga iba-ibang klaseng form of giving ngayon, kagaya ng seed offering, ay na-abuse. Ang nagiging konsepto, napipilitan yung nagbibigay. Wag na. Ngayon, kung ipapractice mo to, doon ka masaya. Hindi ka naman napipilitan magbigay ng 10% tithes ng first fruit. At least alam mo yung katotohanan sa ginagawa mong mga giving na yan. And it's now your personal conviction. Kasi bakit ko sinasabing kung gusto mong ipractice ang 10% tithes first fruit, bakit ko sinasabing okay lang din kahit na hindi yung inuutos sa Christian? Kasi ano ba sabi ni Pablo sa Roma chapter 14? Ano man ang ginagawa mo na hindi base sa pananampalataya, ikay nagkakasala. Kung ginagawa mo ang mga ito na by faith, naniniwala ka, dito ka pagpapalain ng Diyos, so be it. Ang mahalaga, nagpapasalamat ka sa Diyos dahil nabibless ka niya. Yun lang ang malinaw, Kaya dito sa church, hindi ako ganong stricto. Kung ang may member ako naniniwala sa 10% tithes, go ahead. Importante, ay sinabi ko sa kanya, yung dapat niya malaman na we are not obliged, hindi tayo obligado na gawin ang 10% first fruit at seed offering. Kasi hindi yan para sa Kristiyano, pero okay lang kung gusto mo i-practice as long na hindi ka binabagabag ng iyong konsensya. Kasi yun ang nasa Biblia. Yan, so paalam na. At gaya ng sinasabi ko po, palagi, okay? Although, kahit tayo Kristiyano, hindi magiging best life, hindi magiging perfect ang buhay natin sa lupa. Dahil tulad ng sabi natin ng ating Panginoon sa John chapter 16, ngayon pa man po, mas magiging maayos ang buhay, basta po wag tayong pasaway. At pangalawa pang lagi kong pinaalala, ating pong tatandaan palagi bilang isang mananampalataya na lamang lagi ang madasalin. Yan, so, good night and God bless.